bringing hope the world over. Hope Channel. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga ginigiliw naming taga-subaybay sa programang itong Buhay Kasama si Kristo. Muli, ang inyong lingkod, Pastor Luis Mon, na nagsasabing, sumainyo ang kapayapaan, ang pagpapala sa inyong patuloy na pakikinig. Sa oras na ito, ay ating bibigyan ng pansin ang isang napakahalagang topiko na ito ang tinatawag na kahangahangang pagpapagaling sa pamamagitan ng pamamahinga. Opo, minamahal kong mga kaibigan, gusto kong ipalam sa inyo na sa Amerika, 19 million sleeping pills ang iniinom sa bawat gabi at 11 million pants ng aspirin ang nagagamit bawat taon. Bakit? Sapagkat sila'y hindi na makatulog at nais nilang magkaroon ng pagkakataong makapagpahinga ang kanilang mga sarili at ito'y dahilan sa matinding bigat ng kanilang mga problema. Minamahal, ito ang ating bibigyan ng pansin. Tatalakayin natin kung papaano ito gagawa ng paraan ng ating poong may kapal. Ngunit, bago tayo magpatuloy, muli ay nais ko kayong anyayahan sa isang panalangin ng paglapit sa Panginoon at paghingi ng kanyang tulong sa ating pag-aaral na ito. Tayo po ay yumuko sa isang panalangin. O dakila naming Diyos, anong ligaya ang muling nararamdaman namin sa oras na ito? Na kayo ay magkaroon at magkaloob ng pagkakataon na muli kaming mag-aral ng inyong banal na salita. O dakilang Panginoon, inaasahan namin ang inyong presensya. Inaasahan namin, O Diyos, na hindi nyo kami pababayaan, kundi bagkos ang inyong banal na Espiritu ang gagabay sa amin patungo sa katotohanan ng aming masumpungan ang inyong kalooban at ang buhay namin ayon sa disenyo na inyong ginawa. O dakilang Ama, salamat sa inyong pakikinig ng aming dalangin, sapagkat itong lahat ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Opo, minamahal kong mga kaibigan, maraming tao ngayon ang napakabigat ang kanilang suliranin. Mga tao na tila bagang walang kapayapaan ang kanilang pag-iisip. Hindi na sila nagkakaroon ng isang pagkakataon upang makatulog sa gabi sapagkat napakahigpit na kanilang problema. Kaibigan, sabi ko nga kanina, 19 million sleeping pills ang iniinom bawat gabi sapagkat hindi nila makamtan ang mahimbing na pagtulog. Ngunit, ngayong gabi, ay nais ko dalhin kayo sa isa na namang payo na mula sa manual na ibinigay ng ating may kapal. O, ang dakilang reseta. Nais kong inyo akong sundan habang ating babasahin ang manual na ibinigay ng Panginoon. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 at 29, inyo pong pakinggan. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Minamahal kong mga kaibigan, ang dakilang reseta ng ating manual na matagal nang ginawa ng Diyos
sapagkat alam ng Panginoon na darating ang panahon na tayo ay magkakaroon ng mabigat na mga suliranin, mga bagay at pagkakataon na darating sa buhay na hindi ninyo inaasahan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, lumapit lamang kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng isang tunay na kapahingahan. Minamahal ko, gusto kong sabihin sa inyo na sa panahon ng karamdaman, ang paglakas at paggaling ay mas mabilis kung ang pasyente ay may panahon upang magpahinga. At ang ating lakas ay mapapangalagaan kung tayo ay magpapahinga pagkatapos ng trabaho. Ito ang matinding pag-aaral. Nanupat, ito rin ang dahilan kung bakit ginawa ng Diyos ang gabi upang ang tao ay makapagpahinga pagkatapos ng buong isang araw na paggawa. Minamahal ko, pakinggan ninyo ang aklat ng Juan, Kapitulo 9, versikulo 4. Ganito po ang pagkasabi. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Minamahal kong mga kaibigan, ginawa ng Diyos ang gabi upang tayo ay magpahinga. Gusto kong sabihin sa inyo ito, dinisenyo ng Panginoon at sa kanyang paglikha ng sanlibutan ay iniayos niya ang lahat ng ito. Everything is in order. Na matapos likhain ang lahat ng mga bagay, nagkaroon siya ng isang disenyo na merong isang gabi. At makikita nyo sa aklat ng Henesis na walang ginawa ang Panginoon sa gabi, kundi sa araw. Kaibigan, ito talaga ang disenyo ng may kapal. Nanupat ang wika, sa ating mga tao ngayon, sinadya ng Diyos na merong paggawa sa buong maghapon at merong pagmamahinga sa buong magdamag. Ito ang disenyo ng may kapal. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na ang mga scientifico ay nagkasundo na ang natural na tulog ay ang pinakamalugod na uri ng pagpapalakas mula sa mga tensyon at kapaguran. Kaibigan, kung ikaw may nalulumbay, kinakailangan mo talagang magpahinga sa gabi at matulog. Kaya ngayong gabi, ngayong mga oras na ito, gusto kong sabihin sa inyo, kung ilan bagang oras talaga ng pagtulog ang ating kailangan. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na ang bagong panganak na sanggol ay kailangang matulog ng 20 to 22 hours a day. Kaya't pagka kayo'y merong isang sanggol na bagong kapapanganak lamang, ipinapayo ko sa inyo, mga magulang, mga lolo't mga lola, na wag ninyong kakargahin palagi, na wag laging hahalik-halikan. Hayaan niyong matulog sapagkat ang kailangan nilang tulog ay 20 hanggang 22 na oras bawat araw upang magkaroon siya ng maayos na development ng kanyang physical, mental. O minamahal kong kaibigan, ang mga bata naman na nag-iedad na 1 taon hanggang 4 na taon ay kailangang matulog ng 12 oras o di kaya kalahating araw. Kaibigan ko, ito ang requirements, ito ang kailangan. At ang mga bata na may edad 4 na taong gulang hanggang 12 taong gulang, kailangang magpahinga ng 10 oras. Minamahal, ito ang requirements. Yun namang mga adolescents, kailangang magpahinga ng 8 hanggang 10 oras. At yung medyo katamtaman lamang ang kanilang mga edad, kailangan magpahinga ng 7 hanggang 8 oras. Pero kayo magtataka, yung mga tao
na medyo may kaedaran na medyo sadyang matagal nang nabuhay sa sanlibutan, ay kailangang matulog ng 5 hanggang 7 oras na lamang. Kahit kayo magtataka, meron tayong mga lola at mga lolo na madaling araw pa lamang ay gising na, nagkakaluskos na doon sa kusina kung ano na ang pinaggagawa sapagkat 5 hanggang 7 oras na lamang ang requirements ng kanilang pagtulog. Kaibigan ko, ito ang kailangan ng tao. Sadyang dinisenyo ng may kapal na ang tao matapos na siya'y gumawa sa buong maghapon ay mamamahinga sa oras ng gabi sapagkat ito ang disenyo ng may kapal. Minamahal kong kaibigan, nagkaroon ng isang pag-aaral. Pag-aaral tungkol doon sa mga tao na hindi natutulog ng gabi sa tamang oras. Nanupat ang wika, ang mga tao na natutulog lamang ng 6 na oras sa isang araw ay merong 15.6% na posibilidad na siya ay mamamatay agad. Kaibigan ko, iyan ang sitwasyon ng ating buhay. Pero, yung mga tao na merong 7 oras na natulog sa isang araw, merong mas mababa na posibilidad, 11.5% na posibilidad na siya ay mamamatay agad. Kaibigan ko, ngunit ang tao na kumpleto sa 8 oras, mas mababa ang posibilidad na siya ay madaling mamatay. Kaibigan ko, ngunit ang mga tao naman na sobra sa tulog o higit sa 5 oras na tulog na samantalang 8 oras ang kailangan, ang posibilidad ay mas mataas. 13.9% ang posibilidad na sila'y madaling mamatay. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo ang bagay na ito. Sapagkat ang tao ay gumagana sa katulad ng tinatawag nating biological clock. Nagdisenyo ang Panginoon sa bawat oras, sa bawat buhay ng tao, ayon sa kaniyang nais na gawin ng ating sistema ng buong katawan. Minamahal, sadyang ganito ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Kaya nga, ang pagtatrabaho sa gabi ay mayroong isang pag-aaral na ginawa sa Alemanya. Nanupat ang aking napansin na sa kanilang pag-aaral, merong mga tao na kinabitan ng tinatawag na electroencephalogram o EEG, na ito'y sumusukat sa ating brainwaves. Matapos magmaneho sa loob ng 1 oras sa bilis na 70 to 80 miles per hour, ang pag-itan ng kanilang mga eye blink ay tumatagal ng tumatagal hanggang sa ito'y maging wala sa loob ng 20 minutos. Minamahal, ang EEG ay nagpakita na bagaman ang mga tao ay nagmamaneho ng kanilang sasakyan, sila ay electrophysically tulog. Minamahal, ito ang nasumpungan ng mga eksperto. Nang disenyo ng katawan natin ay sadyang aantukin pagdating ng gabi sapagkat nakadesenyo sa ating katawan. Minamahal, hindi pinapayo ang pagtatrabaho sa gabi. Nanupat ang wika ng ating mga eksperto, marami ang aksidente sa mga sasakyan kapag oras ng gabi. At marami ang naaaksidente na mga workers sa factory dahilan sa sila'y nag-overtime sa gabi. Kaibigan ko, sadyang nilikha ng Diyos na ang gabi ay oras ng pamamahinga. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo, ang isang espesyal na mga nangyayari sa katawan sa oras ng pagtulog. Sadyang dinisenyo ng Panginoon at ito ang nasumpungan ng mga eksperto. Sabi nila, ang elektrisidad sa ating utak ay bumabagal. Mapapansin ninyo na kapag naipit ang daliri ninyo sa paa, magmimensahe ang inyong katawan, ipapadala sa inyong utak at sasabihin, merong naipit sa ibaba,
sasabihin ng utak, alisin mo. Pupunta ulit doon ang mensahe sa kanyo aalisin. Kaibigan ko, kung kayo'y gising, napakabilis ng tinatawag nating electricity. At pag naipit, ay aalisin agad sapagkat nakarating agad at nakabalik agad ang mensahe. Pero kapag kayo'y tulog, ito'y napakabagal. Aming nasubukan, ang isang kaeskwela nung kami college, inipitan namin ng papel ang kanyang daliri. Sinindihan sa dulo ng papel hanggang sa palapit na ng palapit ang apoy doon sa kanyang balat. Sunog ng balahibo, hindi pa siya nagigising hanggang sa ang kanyang balat ay nangamoy na. Kaibigan ko, bumabagal ang elektrisidad. At hindi lamang yan, ang nag-iisip na bahagi ng ating utak ay nagpapahinga. Ito ang kailangan ng ating isip. Kaibigan, tanging gabi ang pamamahinga ng ating mga utak. Kapag ang utak natin ay hindi nakapagpahinga, balang araw, ang utak na ito ay magkakaroon ng damage. At pagkatapos niyan, pag nagkatuloy-tuloy, ay tiyak na masisira ng bait ang sinumang utak na hindi nagpapahinga. Minamahal, ito ang ating pagkatatanda. Ang mga voluntary muscles ay nagpapahinga rin habang tayo'y tulog. At ang mga heart rate o ang heart rate natin ay bumababa. Ang digestive system ay nagpapahinga rin. Ito ang dapat nating bigyan ng pansin. Kaibigan, ito ang aking nalaman. Ayon sa mga eksperto, na kapag pala tayo'y tulog, ang digestive system ay nagpapahinga. Kaya tampayo ng mga eksperto, kapag kayo ay matutulog ng alas 9, kinakailangan alas 6 o alas 7 ay nakakain na kayo ng inyong hapunan. Minamahal, sapagkat kapag kayo natulog na merong laman ang inyong tiyan, sapagkat kakakain nyo lamang, ito pala ay hindi nadadigest ng ayos hanggang sa ito'y dumako na sa inyong intestine. Kaibigan ko, ito ang sistema ng ating buhay. Sadyang nilikha ng Diyos, merong disenyo na ito'y napag-aralan din ng ating mga eksperto. Ang enerhiya sa gabi ay naiimbak. At ang panghuli, ang mga nasirang tissue ay inaayos. Kaya't mapapansin ninyo na pagka kayo'y tulog, ay minsan ay malalaman nyo na kayo pala ay sumisipa na o di kay gumagalaw ang inyong kamay sapagkat nag-aayos lamang iyan ng mga nasirang tissue. Kaibigan, napakahalaga ng tulog sapagkat kung ang tulog na ito ay hindi ninyo magagawa, hindi nakapagtatrabaho ang ating katawan ng trabaho niya upang muling ayusin ang mga bagay na nasira sa inyong katawan. O minamahal, ako'y nagagalak na mayroong pag-aaral sa Japan na kinumpile dito ni Dr. Embeda. At ang nakita ko, ang ating katawan pala ay gumagana o gumagawa ng kaniyang gawain sa tamang oras. At meron pala itong kanya-kanyang oras. Kaibigan ko, ayon sa compilation ni Dr. Emberga, nasumpungan ayon sa pag-aaral sa Japan na alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, ito pala ay oras ng paglilinis ng kulani. Kaibigan ko, alam na alam ninyo ang kulani. Ang kulani, kapag ka may sugat ka sa iyong paa, ang kulani ay nasa iyong singit. Kaibigan, kulani ay ang sundalo ng ating katawan. Alam nyo ba, na pagka kayo'y may sugat na infection sa paa, umaakyat ang bakterya sapagkat gusto ng bakterya na sirain ang ating puso. Ngunit salamat na lamang sa kulani na inilagay ng Panginoon na pagka umakyat ang bakterya, huhulihin niya ang bakterya at sa dami ng nahuling bakterya ay sa pagbukol ng kulani sa iyong singit. Kaibigan ko, ito ang pag-aaral ng mga eksperto. At alam nyo ba
na naglilinis lamang ang kulani alas 9 ng gabi hanggang alas 11 kung tayo ay tulog. At kung hindi tayo tulog sa oras na yon, ay hindi malilinis ng kulani ang bakterya na kanyang nahuli at pinatay. At mananatili yan na nakabukol at mananatili na ang infection sa pa ay hindi kagad gagaling. Kaibigan ko, iyan ang pag-aaral sa Japan. At hindi lamang yon, nasumpungan nila na alas 11 ng gabi hanggang alaunan ng madaling araw, naglilinis ng dumi sa apdo. Kaibigan ko, ayon sa pag-aaral, ang malimit maoperahan sa apdo ay ang mga kababaihan at iilan lamang ang naoperahan sa mga kalalakihan. Alam niyo ba kung bakit? Ayon sa pag-aaral, dahilan sa ang mga babae ay malimit na gising pa sa oras ng alas 11 hanggang alaunan ng madaling araw, lalo na kung sila ay merong mga sanggol na inaalagaan. Kaibigan ko, malimit ng lalaki ay tulog na sa mga oras na ito. Pero, ang mga ina na merong inaalagaan, lalo pat sa unang panahon na wala pang mga diaper, gigising, papalitan, papasusuhin. Kaya't sa oras na yan, sila yung mga gising. Kaibigan ko, hindi nakakapaglinis ng dumi ang apdo. Kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo, na bukod dito, alauna ng madaling araw hanggang alas 5 ng madaling araw, panahon na maglinis ng dumi ang baga. Minamahal kong kaibigan, napansin ko, nung hindi ko pa nalalaman ang bagay na ito, meron akong naka-roommate sa dormitory sa Mountain View College na isang bata na merong sakit sa baga. Pagdating ng alas 2, alas 3 ng madaling araw, ubo ng ubo ang batang ito. Walang tigil. Pag hindi niya kaya na siya'y nakahiga, siya'y uupo sa kanyang kama. Pag hindi niya pa kayang umubo na nakaupo, siya'y tatayo. At pag hindi niya pa kayang nakatayo, siya'y lalambitin doon sa bintana sapagkat nahihirapan siyang umubo. Kaibigan, ang pagkaakala ko, umuubo siya dahilan madaling araw at malamig na ang panahon. Pero napansin ko, ayon sa pag-aral, na nagpupumilit pala na linisin ng baga ang dumi sa kanyang sarili. Kaibigan, tunay na ang Diyos ay lumikha ng gabi para ang lahat na ito ay magampanan ng paglilinis sa buong katawan. Bukod doon, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, paglilinis ng kulon at bituka. Kaya pagka-oras ng alas 5 hanggang alas 7, ang mga tao ay nagpapasimulang mag-release ng dumi sa kanilang katawan sa pamamagitan ng pagdumi. Kaibigan ko, ito ang sistema ng Panginoon. Yayamang, ito ang aking nakita. Nagulat ako nung ako'y nag-seminar sa isang lugar, hindi ko sa inyo babanggitin kung saan. Sila ay malapit sa dagat. Nung aking tanungin, anong oras ba kayo nagdudumi? Ang sagot nila sa akin ay, Pastor, mga alas 7 ng gabi hanggang alas 9. Sabi ko, bakit kayo gabi? Na samantalang ang sistema ng ating katawan ay dapat sa umaga, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Ang wika sa akin, dito po, Pastor, alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi, sapagkat madilim na ang dagat at wala nang makakakita. Kaibigan ko, ito'y kailangan baguhin sapagkat ang tunay na paglilinis ay alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Kaibigan, bukod dito, merong isang napakahalaga na dapat ninyong malaman. Alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi, bukod sa paglilinis ng kulani, ang melatonin o kaya'y melatonin na ito ay binubuo ng pineal gland sa ating ulo.
ang pineal gland sa utak ay gumagawa ng melatonin o melatonin. Right? At ang melatonin na ito ang siyang nagbibigay ng immune system sa ating katawan. Nagpapanatili ng ating kutis na pagiging bata. O di kaya nagbibigay ng panlaban sa ating mga karamdaman. Pero nabubuo lamang ang melatonin sa gabi pagka tayo'y tulog. At alam nyo ba, lalong-lalo na kapag ka ang ating tinutulugan ay lugar na madilim. Pero, kahit ikaw ay tulog, at meron namang ilaw habang ikaw ay tulog, hindi pa rin nakakagawa ang pineal gland ng melatonin. Kaibigan ko, ito yung napakahalaga na dapat niyong malaman. At bukod doon, 12 midnight hanggang 4 o'clock in the morning, ang bone marrow ay gumagawa ng dugo na tinatawag nating red blood cells. Kaibigan ko, malimit na ang tao kapag hindi natutulog sa oras na ito, ay nagkakaroon ng leukemia o di kay nagiging anemic. Kaibigan ko, pansinin niyo ito na maigi, sapagkat sadyang nilikha ng Diyos ang gabi upang ang tao ay magkaroon ng pagre-repair sa kanyang katawan. Ang tao ay kailangang matulog sa gabi. Dinisenyo ng Panginoon sapagkat kailangan na ang katawang ito ay muling manimbalik sa dati pagkatapos ng pagtatrabaho. Minamahal, ang gabi ay sadyang ibinigay ng Panginoon. Kaya nga, sa pagtulog, ang karanasang mapayapa at matahimik ay hinihimok. Hindi nakapagtatakang ang tulog ay tinawag na orihinal at natural na pampakalma. Minamahal kong kaibigan, sa oras na ito, gusto kong sabihin sa inyo na ang ating katawan ay gumagana ng maayos sa isang regular na cycle. Ang tinatawag na biological clock ay umaandar sa loob ng 24 oras na regular na pagitan, sa regular na pagitan. Kailangan nating mag-ehersisyo, kumain, magpahinga, at matulog. At kung ang natural na pagpapare-parehong ito ay masira, ang ating katawan ay maaaring kumilos ng hindi maganda at ang ating paggawa ay maaapektuhan. Minamahal, ito ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang gabi. Upang ang tao'y magpahinga. At ito ay naka-built-in sa ating katawan. Hindi pwedeng baguhin sapagkat ang araw ay lilipas. Darating ang gabi na kailangan ang katawan natin ay sumang-ayon sa panukala ng ating Panginoon. Minamahal, mabuhay tayo na kasama si Kristo ayon sa kanyang disenyo. Ngunit, sa aking pagpapatuloy, bukod sa gabi-gabi na ibinigay ng Panginoon na pamamahinga, ay meron pa siyang ibinigay na isa pang pamamahinga. Pakinggan ninyo ang talata na nasa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 20, versikulo 12 hanggang 20. Pakinggan niyo po ang talata. Ang wikay, bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. Kaibigan ko, ako'y nagagalak. Nang Panginoon ay sadyang mapagmahal. Hindi lamang gabi-gabi na pamamahinga ang kanyang binigay, sapagkat ang sabi niya, bukod sa gabi-gabing pamamahinga, ay nagbigay pa siya ng isa pang pamamahinga na ang tawag ay Sabat. Kaibigan ko, tiningnan ko sa dictionary kung ano ang ibig sabihin ng Sabat. At ito ang aking nasumpungan. Ang Sabat pala, ang ibig sabihin ay kapahingahan. Kaibigan, pamamahinga. Na kung ang gabi-gabi ay nilaan ng Diyos upang ang tao'y makapagpahinga, bukod doon ay nagbigay pa siya ng isa pang pamamahinga sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon. Kaibigan, pamamahinga. Ngunit, ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, versikulo 8,
inyong sundan ako habang aking binabasa ang talatang ito. Exodo 20, versikulo 8 hanggang 11, ang wika. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka, at iyong gagawin ang lahat ng inyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Minamahal kong mga kaibigan, ang Sabat na pamamahinga na ibinigay ng Diyos sa tao bukod sa gabi-gabi, ang sabi niya, ikapitong araw. Minamahal ako'y nagagalak na ang manual na ito na ibinigay ng Diyos ay napakalinaw. Na pinag-aralan ng mga eksperto kung bakit may gabi. At sapagkat ito pala ay malaking kapakinabangan sa buhay ng tao. At bukod dito, nagbigay pa siya ng isang Sabat na ikapito. Ano ba ang meron sa ikapito? At bakit sinabi ng Panginoon na ito'y ikapito at hindi ang ikaunang araw, hindi ang ikatlo, hindi ang ika-6, ikapito? Ano ang meron sa ikapito? Ayon sa mga eksperto. Kaibigan ko, pansinin nyo ito ng maigi. Ikapitong araw, sinabing dapat ay ikapitong araw ng sanlinggo. Bakit hindi ang unang araw o ang ibang araw? Bakit ikapito? Pakinggan nyo. Nagkaroon ng scientificong pag-aaral at nagpapakita na ang ating katawan ay sumusunod sa batas ng kalikasan. Si Dr. Hallberg ng Chronobiology Laboratories ng University of Minnesota ay isang dekado ng biorhythm research sa Amerika. Kasama pa ng ibang mga dalubhasa mula sa ibang bansa, sila ay nakapansin at nagtala ng 7 araw na ritmo sa buhay ng tao. Kaibigan ko, subaybayan ninyo. Ito ang kanilang natuklasan. Sila ay nag-opera sa ngipin sa 70 katao. At alam nyo ba ang nangyari? Health and Healing, page 3. Bawat araw, matapos ang operasyon, ang kanilang mukha at panga ay sinusukat sa pamamagitan ng tape measure. 7 araw matapos ang operasyon, ang kanilang mga mukha ay mas maliit. Makalipas muli ang 7 araw, ang kanilang mukha ay namaga. Ayon sa pagsusuring grapikal, may 7 araw na ritmo ang pamamaga sa operasyon. Kaibigan ko, iyan ang isa sa kanilang mga natuklasan. Bukod doon, nasumpungan nila na ang gatas ng ina ay meron lamang lingguhang pagtaas sa cortisol binding protein. Kaya pinapayo ko sa inyo, mga merong mga sanggol na nagpapasuso, huwag kayong magpapaliban. Ikapitong araw, lumalabas ang cortisol binding protein sa gatas ng ina na kailangang mainom ng inyong anak. Kaibigan ko, itong nasumpungan nila. At bukod doon, kanilang napansin na ang anak o sanggol na ipinanganak ay dapat tuliin ng 8 araw. Hindi pwedeng 7. Pakinggan nyo ito. Ang sabi sa aklat sa Genesis, Kapitulo 17, versikulo 11 at 12. Ito ay patungkol sa pagtutuli. Pakinggan niyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binhi ng salapi sa sino mang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Bakit 8 araw? Kaibigan ko, ayon sa pag-aaral, 7 araw pagkatapos ipanganak ay merong pagtaas ng blood clotting chemical. Ang mga sanggol na tinuli sa 8 araw ay merong mas kaunting pagdurugo. Kaibigan ko, anong hiwaga ng Panginoon na naglagay siya ng mga disenyo sapagkat alam niya ang buhay ng tao.
Siyang lumikha nito, siyang nag-imbento, na nagbigay siya ng manual, na ito'y nakikita paunti-unti, naliliwanagan ng mga eksperto sa buhay at sa katawan ng tao. Kaibigan ko, hindi lamang yan. Gusto kong sabihin sa inyo na kahit ang kidney na operasyon ay merong matinding pagtanggi sa mga inilipat na bato 7 araw matapos ang operasyon. Sa susunod na 7 araw ay nagkakaroon muli ng mas higit pang krisis. Susubukan ninyo ito. Kayong mga naoperahan, sasabihin ng doktor, kapag inoperahan kayo ng Lunes, hindi kayo pwedeng umalis sa ospital hanggang hindi nakakalipas ang 7 araw. Kaya't sasabihin ng doktor, hindi pa kayo pwedeng lumabas. At kayo naman ay nagpupumilit, aalis na kami, tapos na ang operasyon. Pipigilan kayo ng doktor, hindi sa dahilan na gusto nilang kumita sa ospital, kundi alam nila na pagkalipas na 7 araw ay baka merong panganib na dumating at ito'y delikado. Kaibigan ko, kahit ang sasabihin ng doktor, manatili kayo hanggang sa susunod na Lunes kung kayo ay naoperahan ng Lunes. Kaibigan ko, ito'y totoo, na kahit ang pag-check up sa inyo ng mga doktor, na kayo chinek up ng doktor at binigyan kayo ng gamot, ng halimbawa ay Biyernes, sasabihin sa inyo, ang sunod nyong check-up ay sa susunod na Biyernes. Kaibigan ko, 7 araw, sapagkat nakita nila ang 7 araw na ritmo. Minamahal, marami pa silang nasumpungan na kahit ang steroid hormones ay nasumpungan nila na ang mga dalubhasa ay maingat na sinuri ang paraan sa paglikha ng steroid hormones mula sa ihi ng isang malusog na lalaki, na sa loob ng 15 taon, kanilang napag-alaman na ang paglalabas na ito ay nagpakita ng 7 araw na ritmo. Minamahal, tunay na ang ika-7 araw na ritmo ay nasa katawan ng tao. Maging ang puso. Ang puso ng tao ay minatyagan sa loob ng ilang buwan habang siya ay nasa loob ng isang kuweba, kung saan walang makakaisturbo sa ritmo ng kanyang katawan. Nang masuri ang mga datos, ang kaniyang puso ay nagpapakita ng 7 araw na ritmo. Na sa 6 na araw, ang kanyang pintig ng puso ay natural. Ngunit sa ika-7 araw, ay tila baga ito'y bumibilis. Minamahal ko, 7 araw na ritmo. Hindi lamang yan, ito ang pinakahuli. Nasumpungan nila na kahit ang antibiotics na ibinibigay ng doktor sa atin, ang wika nila'y, kailangan ninyong inumin ng 7 araw. Kaibigan ko, wala na akong masasabi. Inilagay ng Diyos ang pamamahinga, ika-7 araw, na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ang ika-7 araw ay napakahalaga sapagkat ang ika-7 araw ay dinisenyo ng Panginoon sa buhay ng tao. Kaibigan ko, inumin ninyo ang antibiotics. Kumpletuhin ninyo ang 7 araw. Alam niyo ba kung bakit? Ang aking asawa ay pharmacist. Alam niya ang sistema ng bagay na ito. At ang sabi niya, kung hindi mo kukumpletuhin ang 7 araw sa antibiotics na ibinigay ng doktor, na ang dosage ay 250 milligrams lamang, sasabihin ng doktor sa susunod, hindi ka natatalaban ng 250. Kailangang 500 milligram na sapagkat kilala na ng bakterya ng iyong katawan ang 250. Kaibigan ko, ito ang sistema ng buhay. At pagka hindi mo pa rin kinumpleto ang 1 linggo o 7 araw ng pag-iinom ng 550 milligram, sa susunod, hindi ka natatalaban ng 500. Sasabihin ng doktor, hindi na natalab sa iyong 500, bibigyan kita ng 1,000. Kaibigan ko, ito ang epekto ng hindi pagsunod sa batas na ibinibigay ng ating mga eksperto. O minamahal, ang ika-7 araw na ritmo ay normal na nakakabit sa ating pagkatao. At sa ganun ding paraan, ang ika-7 araw ng Sabat ay normal na nakakabit sa ating buhay,
espiritual na pagsamba. Kaibigan ko, ito ay espiritual na pagsamba. Alam niyo ba kung bakit? Ang sabi sa Levitico, Kapitulo 23, versikulo 3. Ganito po ang wika. 6 na araw na gagawa. Datapwat sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Ano mang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Minamahal, ang ikapitong araw na pamamahinga na idinisenyo ng Panginoon sa buhay ng tao. Ang sabi niya ay, ito'y ikapitong araw na Sabat. Ito'y takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Minamahal kong kaibigan, ito ang disenyo ng ating Panginoon. Itong ikapitong araw na pamamahinga ay siyang itinuturing na banal na pagpupulong. Na bukod sa gabi-gabi, na mamamahinga tayo, naglagay pa ang Diyos ng isang pamamahinga ng tawag ay Sabat. Ang sabi ng Panginoon, ito'y takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Ngunit ang tanong na dapat nating maalaman sa oras na ito, anong araw ba talaga ang ikapitong araw? Minamahal, ang ikapitong araw ay napakahalaga. Pinag-aralan ito ng mga eksperto. Nakalagay ito sa ating katawan. Ritmo sa buhay ng tao. Yan ay built-in na hindi pwedeng baguhin. Sadyang indinisenyo ng Panginoon. Anong araw ba talaga ang ikapito? Kaibigan ko, tiningnan ko ito sa dictionary. At nasumpungan ko, ang sabi sa dictionary, Saturday, the 7th day of the week. The day of the week after Friday and before Sunday. Kaibigan, anong liwanag ng dictionary? At kung sakaling ang dictionary ay tama, sasabihin ko sa inyo na hindi ko pwedeng tanggihan ang dictionary. Ang Saturday ang ikapito. Therefore, ang pamamahinga na ibinigay ng Diyos na ikapitong araw ay Saturday, kaya't ako'y mamamahinga ng Saturday. Kaibigan ko, pumunta ako doon sa encyclopedia at aking nasumpungan. Ang sabi, Saturday, the 7th day or the last day of the week. It is a reminder of God's rest on the creation day. Kaibigan, ito pala ang ikapitong araw, walang iba kundi ang araw na Sabado. Minamahal, hindi ako tumigil sa pagsasaliksik. Tiniyak ko na marami akong mga patunay sapagkat aanhin mo ang pagharap sa korte kung wala kang ebidensya. Tiyak na ikay matatalo. Pero ako'y nagagalak sa Panginoon. Hindi siya nagpabaya. Nanupat, kapag tiningnan nyo ang kalendaryo, lalo-lalo na yung tunay na kalendaryo na hindi pa binabago, ang pasimula ay Sunday at ang ikapito ay Saturday. Kaibigan ko, hindi pa rin ako tumigil. Tiningnan ko ang tinatawag nating pasyong mahal ng Panginoong Hesukristo na isang aklat na sinusunod natin at binabasa sa bawat mahal na araw. Alam niyo, nasumpungan ko ang pahina 5. At nung aking basahin ang wika doon, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Minamahal kong mga kaibigan, anong liwanag ng katotohanan na ibinigay ng Panginoon? Na gusto kong sabihin sa inyo na kailanman hindi ito mababago hanggang sa ito'y hindi pakialaman ng tao. Kaibigan ko, ang tao ang siyang nagbabago, hindi ang Panginoon, sapagkat ang aking Panginoon, simula noon hanggang ngayon, magpakailan pa man, ay hindi nagbabago, kaya't ito ang aking pinaglilingkuran. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na ang ikapitong araw ay sadyang araw ng Sabado na ito'y inilagay
ng ating Panginoon. Babalikan natin ang pagkamatay ni Kristo. Siya ay namatay sa araw ng ng Biyernes. Nanupat ang wika, ang sabi sa aklat ng Lucas 23:54. Ang sabi dito, Lucas 23:54. At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. Kaibigan ko, araw ng paghahanda bago dumating ang Sabat, ibig sabihin, araw ng Biyernes. Kaibigan ko, sapagkat ang Biyernes, ang araw bago dumating ang Sabat. At pansinin nyo ng maigi, matapos na namatay si Kristo, dinala siya sa libingan ni Jose na taga-Arimathea. At sa paghatid doon, sumunod ang mga Maria at sinundan ang bangkay ni Jesus. Basahin natin sa aklat ng Lucas 23:55 at 56. Ang wika dito sa aklat ng Lucas. At ang mga babae ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kaniyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at ungkwento. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Kaibigan ko, ang mga Maria na sumunod sa libingan ng Panginoong Hesus ay araw ng Biyernes pumunta doon. At ng araw na ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos na ibinigay ng Panginoon. Minamahal, tunay na ang araw ng Sabat na ikapito ay siyang utos ng Diyos na araw ng pamamahinga at ang sabi, banal na pagpupulong. At hindi nyo ba alam na ang Panginoong Hesus ay nabuhay muli at siya ay nabuhay nung unang araw ng Sanlinggo? Kaibigan ko, unang araw ng Sanlinggo. Pakinggan nyo ang Lucas 24:1-2. Ang sabi sa Lucas 24:1-2, datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagka umagang-umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda at nasumpungan nilang naigulong ng bato mula sa libingan. Kaibigan ko, nabuhay si Kristo ay linggo. Nanupat ang wika natin, linggo ng pagkabuhay. Yan ay unang araw ng Sanlinggo. Kung iyan ang unang araw, walang ibang ikapito kundi ang Sabado. Kaibigan ko, maliwanag sa banal na aklat, napakaliwanag diyan sa manual na binigay ng Diyos na ang Sabat ay ikapitong araw na dapat sundan ng tao. Kaibigan ko, ang Sabat na pamamahinga ay ang ikapitong araw na yan ay araw na Sabado. Nanupat ang wika doon sa Levitico 23:3. Ating titingnan. 6 na araw na gagawa. Datapwat sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Ano mang gawain huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Kaibigan ko, ito'y banal na pagpupulong. Minamahal kong mga kaibigan, ang tao ay mayroong katawan na kailangang magpahinga sa pamamagitan ng pagtulog. Yan ay gabi-gabi, yan ay araw-araw. Kaibigan ko, ang tao ay mayroong isip na dapat magpahinga sa pamamagitan ng pagtulog. Yan ay gabi-gabi. Pero merong kaluluwang tao. Nang kaluluwang ito'y kailangan din namang magpahinga sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos. At yan ay bawat Sabado na yan ang ikapitong araw. Minamahal, ito ang disenyo ng ating Panginoon. At kung nais mo na lumakad kasama ng ating Panginoong Jesucristo, na mabuhay kasama ni Kristo, kaibigan ko, dapat tayo'y naroon sa pamumuhay na kasama ang Kristong ito, na ayon sa Kanyang disenyo ay maiaayon natin ang ating buhay sa Kanya. Minamahal kong kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo na kahit si Pablo din naman
ay nangilin ng araw ng Sabat ayon sa aklat ng Gawa, Kapitulo 17, versikulo 2. Maging si Jesus ay nangilin din ng araw ng Sabat nung siya'y narito sa lupa ayon sa aklat ng Lucas 4, versikulo 16. Kaibigan ko, ito ang tunay na paraan ng ating Panginoon. At sa aking pagtatapos, gusto kong sabihin sa inyo ang nakatala sa 1 Juan 2:6. Pakinggan ninyo ng maigi. 1 Juan 2:6. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa Kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilalakad niya. Kaibigan ko ngayong gabi, sa aking pagtatapos, kung ang Panginoong Hesus ay nangilin ng araw ng Sabat nung siya'y narito sa lupa, dapat lamang ikaw din ay nangingilin katulad ng Kanyang ginawa sapagkat ikaw ay nananahan sa Kanya. Naalala ko, ang mga alimango na nagkakaroon ng kanilang C80. O sabi ng ina, mga anak, kayo'y magsipila. Harap sa kanan na. Ang mga alimango ay nagharap sa kanan. Ang sabi nitong ina, anak, napakahusay ninyo. Harap sa kaliwa na. Harap sa kaliwa ang mga alimango. Ngunit dumating ang pagkakataon ng sabi ng ina, mga anak, lakad pasulong na. Ay bakit ang alimango ay patagilid? Ang sabi ng ina ay mali, anak. Hindi ganyan. Pag sinabi kong pasulong, ay kailangan kayo lumakad ng paabante. Huwag patagilid. Ulit mga anak ko, lakad pasulong na patagilid pa rin ang mga anak. Ang sabi ng mga anak, inay, hindi namin kaya. Ikaw nga, inay! Inay, lakad pasulong na patagilid din ang ina. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo na kung ang Panginoong Hesus ay nangilin ng Sabat nung siya'y narito sa lupa, at ika'y nagsasabing ika'y nananahan sa Kanya, lumakad ka katulad ng inilakad niya. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo na napakahalaga ang buhay na ito. Na ayon sa pag-aaral, ang tao ay lumakad sa disenyo ng Panginoon at ito'y napakahalaga. At hindi nyo ba alam, ang dalangin ay tinuro ng Panginoon, gawin nawa ang iyong kalooban kung papaano sa langit, gayon din naman sa lupa. Kung papaano ang pagsamba sa langit, gayon din sa lupa. Bakit? Ano ba ang pagsamba sa langit? Mateo 6:9. Ang sabi sa Isaiah 66, 22 at 23. Pakinggan nyo ng maigi. Isaiah 66, 22, 23. Ang wika, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, at mangyayari na mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kaibigan ko, ang pagsamba kung papaano sa lupa, gayon din sa langit. Minamahal ko, gusto kong sabihin sa inyo na ang tunay na ikapitong araw ay ang araw ng Sabato. Dinisenyo ng Panginoon na hindi pwedeng baguhin ng tao. At kung sakali na ikaw ay nagnanais na sumunod at lumakad na kasama ni Kristo, sasabihin ko sa inyo, kinakailangan nating sumunod sa batas ng ating Panginoon sapagkat ito ay para sa ating ikabubuti. Kaibigan ko, maaring ito ay bago sa inyo. Maaring ngayon nyo lamang ito nalaman o di kayo nakita nyo ito noon, ngunit inyong binaliwala. Hinahamon ko kayo, minamahal ko. Ang pagsunod sa Panginoon ang siyang dapat nating gawin sapagkat siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Na walang sino mang tao na magmamarunong sa lahat ng kanyang kalooban dahil iisa ang Panginoon at iisa ang dapat sundin. Walang iba kundi ang ating Diyos na nagbigay ng manual ng lahat ng kanyang bilin ay narito. Tayo manalangin at nais ko kayong idalangin ngayong ng oras na ito sapagkat alam ko na ang banal na Espiritu ay nananawagan sa inyo. Nais niya
na makapiling kayo doon sa buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. O dakila naming Diyos, salamat at ipinakita mo sa amin ang inyong kalooban. Salamat at naunawaan namin ang disenyo ng inyong paglikha sa tao. Na bukod sa gabi-gabing pamamahinga, ay nagbigay ka pa ng isa pang pamamahinga na tinatawag Sabat, ikapitong araw na inyong ibinigay sa tao. Dakilang Diyos, salamat sa inyong pag-ibig. At alam namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay inyong idinisenyo sapagkat ito'y sa ikabubuti namin. O Diyos na mahabagin, wala kaming karapatan na ikay suwayin. Wala kaming karapatan ay kay labanan sapagkat ikaw ang aming Panginoon at ikaw ang may-ari ng aming buhay. Tulungan nyo na lamang kami na maging malakas. Tulungan nyo kaming maging masunurin. At tulungan mo kami na ang lahat ng bagay na ito ay maisakabuhayan namin sapagkat alam namin na ito ang nais ninyong mangyari. Patawarin kami ng aming pagkakasala at sana, O Diyos, pagpalain ninyo ang lahat na aming mga kaibigan na nakarinig ng pabalitang ito. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal namin taga-subaybay, ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyong lahat. Gabayan kayo sa inyong lakad at sana'y masumpungan ninyo ang kapayapaan ng inyong pag-iisip. Pagpalain kayo at God bless. You're watching Hope Channel, around the world. Get the exciting, in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org, click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in two. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day. In large, crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure.
to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus in every country, every city and village, in every home, 24 hours a day. The Hope Channel.